Diyos na maaasahan, kami iyong kaawan, kalingain at damayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Wika niya, "Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito ay ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay pagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunpaman, kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpapasyang tapusin ang 1 linggong paggawa sa pagparito sa pambansang dambana ng Poong Jesus Nazareno at dumalo sa ating banal na misa ngayon. Palakpakan po nating muli ang mahal na Poon. Palapit na po ng palapit ang undas at nararamdaman na ho natin ang build-up ng mga pangyayari, ang pagdagsa ng mga bulaklak, ang pagtitipon ng mga All Souls envelopes, at gayon din ang lahat ng paghahanda para po sa darating na kapistahan ng mga santo at mga yumao, ang undas. Ngunit medyo natatabunan po ngayon dahil sa nagsimula ng pangangampanya ng mga nais maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng barangay at ng SK, mga sangguniang kabataan. Kaya ipagdasal ho natin ang maayos na pangangampanya, kapanipaniwala at taus-pusong paglilingkod ng bawat isa. One time po, nung ako'y nakasakay sa taxi, sabihin nyo, yayamanin si Father, nagtataxi. Alanganin ho kasi yung lugar. Kaya wala hong ibang paraan para makapunta doon sa parokya, kundi ang taxi. Kasi kung ako'y mag-jeep na lagi ko nakakasanayan, 4 na sakay papunta doon sa parokya. So, pinenta ko ho, mas mura pa taxi. So, nag-taxi ho ako. Ayoko ho Grab, mahal ang Grab. So, nag-taxi ho ako. At sa daan, nakita ho namin nung taxi driver, ang daming kulay. May kulay pula, may kulay azul, may kulay dilaw, may kulay puti. At marami hong nagbibigay ng mga sobre-sobre. Sabi ko, ano yan? Sobre para sa kaluluwa?
Hindi po, sir. Ano yan? Eleksyon. Tingnan niyo naman ang mga kulay nila na mamayagpag. Now, ito ho ang kalakaran ng eleksyon sa Pilipinas na ang mga nais manungkulan, mahalal sa panunungkulan, visible, nakikita, lumalapit sa oras ng pangangampanya. Sana pagkatapos ng kampanya, pag sila'y nanalo na, visible pa rin sila, malalapitan pa rin sila, o lumalapit pa rin sila sa kanilang mga constituents na bumoto para sa kanila. So challenge ho natin yan sa lahat ng mga kumakandidato. Baka meron ho sa inyo. Meron ho bang kandidato dito para sa barangay elections? Wala, tuloy umamin. Si Kuya. So, panalo ka na, Kuya. Pangako ko yan. Tataya ako pagkapari ko. Salamat sa pagsisimba. So, I hope na kung tayo ho'y visible, nakikita, lumalapit ngayong pangangampanya, nililigawan ng mga tao, pag tayo'y biniyayaan ng panunungkulan sa pagkapanalo, hindi tayo titigil na laging nakikita at lumalapit pa rin sa ating mga constituents na nasasakupan at pinangako ang paglilingkuran nila. Tama? Parang ayaw nyo sumagot. Tama po ba? Amen. Okay. Now, ito ho'y nabigyan ko ng pansin ngayon dahil sa ating pong ebanghelyo, narinig natin mula kay San Lucas ang paalala ng Panginoon na walang malilihim sa Diyos. Sa pagharap natin sa Kanya, nababasa niya kung sino tayo at kung ano ang laman ng ating isip, puso at kalooban. Basang-basa tayo ng Diyos. God knows us from head to toe. And to exemplify that, sabi ng Panginoon, bilang ng Diyos ang lahat mong mga buhok sa ulo. Sabi ko, Lord, siguro sa akin matutuwa ka kasi bawas na. No, binawasan na ho, no? Kumonti na. Ayoko namang dagdagan pa kasi pahihirapan ko pa si Lord magbilang. So, bilang daw ng Panginoon, ganun niya tayo kakilala. At kung ito ang paalaala sa atin ng Panginoon, na walang nalilihim sa Kanya, walang natatago, lahat sa atin ay nababasa, nararamdaman niya. Marapat lang na sana po sa tuwing tayo'y haharap sa Panginoon, kung ano ang tunay nating damdamin, kung ang tunay nating saloobin, kung anong tunay nating kalalagayan, siyang ating ihahain. Ganda kong i-memorize, no? Kung ano ang tunay nating saloobin, kung ano ang tunay nating iniisip, kung anong tunay nating hangarin, kung ano ang tunay nating kalalagayan natin, siyang ating ihaharap sa Diyos at ihahain. Kasi hindi tayo pwedeng magbalak kayo sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magkunwari sa harap niya. Pag tayo'y nagkunwari, edi lalabas na sinungaling pa tayo. Niloloko natin ng Diyos. Wala hong nalilihim sa Panginoon. Kung ngayon, ayaw kayong makinig, sumilip kayo sa cellphone nyo, o kaya iba iniisip nyo, alam niya ng Panginoon. Kahit wala tayo sa harapan niya, kilala at alam niya ang pinagdadaanan natin. Kaya nga ang kanyang katiyakan at pangakong binitawan, huwag kayong matakot na pagtagumpayan ko na ang mundo. Ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Na hindi niya tayo iniiwan sa lahat ng ating pinagdadaanan, tagumpay o kabiguan, kasaganaan o kasalatan, lakas o pagkakasakit,
tahimik na buhay o magulong kaisipan. Kilala, batid ng Diyos ang ating pinagdadaanan. At ito nawa ang sana ho'y lagi nating ihahain at ihaharap sa Kanya. Lalo na ho, pagdating ho sa banal na misa, sa oras o bahagi ng pag-aalay, the presentation of gifts. Yun ang pag-aalay, no? Presentation of gifts. Ang dati hong katawagan, offertory, no? Offerers, kayan. Pero ho, sa mas makabagot, malalimang pagninilay, we present our gifts to God. Kaya ho, the presentation of gifts. Yun yung offertory, in short. Pero mas tama ho yung presentation of gifts, technically. At tama rin naman ho, theologically. Na sana, sa oras po ng pag-aalay ng mga hain, matapos yun yung panalangin ng bayan, inihain natin sa Diyos lahat ng ating mga kahilingan, pasasalamat at pinapangarap, kasabay ng paghahain ng alak at tinapay, inihahain natin sa Diyos ang buo nating sarili, isip, puso, kalooban, buong pagkatao, buong buo tayo. Tayo sa ating tagumpay, sa ating kabiguan, sa ating kasaganaan, sa ating pagiging hikahos, sa ating kasiyahan, sa lahat ng ating mga dagok at kalungkutan, sa lahat ng ating mga pinapangarap, at sa lahat ng ating mga di natupad na mga pangarap. Lahat, sana ho'y ating ihahain kasabay ng pag-aalay ng mga biyaya, tinapay at alak sa Panginoon. Upang ang lahat ng ito babasbasan ng Panginoon at babaguhin niya, hindi upang maging kabigatan, kundi maging pagpapala at biyaya. Tulad ng kanyang tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ng ating Panginoon. Ito nawa po, sana ang lagi nating gawin sa pagharap natin sa Diyos. Sa tuwing ako'y magdadasal, sa tuwing ako'y makakaalala sa Panginoon, anuman ang aking katayuan, anuman ang aking karanasan, anuman ang aking pinagdadaanan, anuman ang aking kalalagayan, hindi ko ililihim, hindi ko ipagkakait sa Diyos. Bagkus, lahat isusuko ko sa Kanya, iaalay ko sa Kanya, ihaharap ko sa Kanya. Ultimo mga taong hindi ko kasundo. Ultimo mga taong may banta ng kapahamakan sa akin. Lahat. Mas madali ko kasing mag-offer Thanksgiving Mass kapag may intention. No? Pumasa sa board, may birthday, may biyaya, may pagpapalang tinanggap. Pero pwede rin ba tayong mag-alay sa Panginoon kahit wala? Wala akong trabaho. Wala akong mapupuntahan. Walang nakakaintindi sa akin. Wala akong magandang kinabukasan. Ito ho ang nais ng Diyos na sana'y lagi nating ihaharap sa Kanya. Siya na Diyos na nagkatawang tao upang tayong mga tao makatagpo ng lakas at pagtanggap sa Kanya. Na minarapat niyang maging tao upang makalapit tayo at matularan natin siya bilang mga tao. Kaya sana po sa tuwing tayo po'y magdadasal, sa tuwing tayo'y magsisimba, sa tuwing tayo'y haharap sa mahal na poon, ang buo kong sarili, ang lahat kong karanasan, ang lahat ng mga taong bahagi ng aking buhay, lahat iaalay ko at ihahain ko sa Kanya.
Pumaharap po tayo sa maraming kawalang katiyakan. Hindi ho natin alam kung ano ang nakalaan sa kinabukasan. Hindi ho natin alam kung anong mangyayari bukas. Hindi natin alam kung may maganda pa bang kinabukasan tayong tatamasahin. At sa lahat ng kawalang kasiguraduhan at katiyakang ito, takot, pangamba, pagkabalisa, di lang kasiyahan, di lang kasiguraduhan, di lang pagpapala, lahat nawang ito ihahain at ihaharap natin sa Panginoon. Huwag na ho tayong magkunwari sa harap ng Diyos. Higit niyang ikalulugod ang tunay nating pagkatao. Makasalanan, may kahinaan, may kalungkutan, may kagipitan na ihahain ko sa Kanya sa pagharap ko sa Kanya tuwina. Amen.